Hello, magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na buro na siguradong hahanap-hanapin nyo. Pwede itong pang negosyo mga kaibigan, kaya dapat panoorin nyo ito hanggang dulo. Ang unang dapat gawin ay linisan ng mabuti ang tilapia. Alisan ng palikpik at siksik at ulo ang mga ito. Siguraduhing maalis lahat ang mga siksik at walang naiwang hasang at bituka. Sunod na dapat gawin ay ang pagboboneless ng mga tilapia. Alisan ng tinik ang bawat isda. Katulad na lang ng nasa video, panoorin kung paano mag-boneless. Pagkatapos ay ilagay ito sa lalagyanan na may tubig para maiwasan na langawin ang mga isda. Kailangan din palang matalim at bagong hasa ang inyong kutsilyo bago ang pagboboneless. Ito po pala ang aking nanay Mirna na siyang gumagawa at sa kanya ang reseping ito na aking isi-share naman sa inyo. Dahil sa marami ang aming gagawin, sa labas na lang kami naglinis mga kaibigan. Pangatlong dapat gawin ay magsaing ng kanin sa naaayon sa dami ng tilapyang gagawin. Bali 6 na kilo ang ating tilapia at 5 kilo naman ang bigas na pwedeng isaing. Pagkatapos maboneless ang mga ito, hugasang mabuti ng malinis na tubig hanggang maalis ang excess na dugo at lansa ng isda. At pagkatapos malinisan, hatiin sa 2 piraso ang isda at hugasang muli ang mga ito. Sunod na dapat gawin ay i-drain o ilagay sa drainer ang mga nahating isda para maalis ang excess na tubig at takpan ito. Ihanda ang mga kakailanganing mga sangkap o ingredients. Need natin ang asin, paminta, vetchin, optional lang ito, maraming luya at bawang, balatan at hugasan. Mas mainam na i-food processor ang luya at bawang para mas lalong kumatas at mahiwa o magiling ng mabuti ang mga ito. Nakita nyo, di ba, mas pino at maganda ang kinalabasan ng luya at bawang.
maganda ng malinis na lalagyanan. Para sa paglilipat ng kanin, mas maganda ang batsyang gamitin para mahalo ang lahat ng mga sangkap. Sunod, ilagay ang mga inihandang ingredients sa mga nahiwang isda at haluing mabuti. Mas matagal ang paghalo sa mga sangkap, mas maganda para mas malasa at hindi amagin ang mga isda. Sunod na dapat gawin, ilagay ang mga nasangkapang isda at ihalo sa inihandang kanin. Ito na ang pinaka-importanting part, ang paghahalo-halo sa lahat ng mga inihandang sangkap sa kanin. Haluin ito ng mabuti. Pagkatapos mahalo, ilagay muli ang mga nasangkapang kanin sa malinis na lalagyan. Siguraduhin nakatakip ito ng mabuti para hindi pangitlugan ng langaw. Imbakin ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw ng pag-iimbak, ganito ang kinalabasan ng ating burong isda. Kung kayo ay nagninegosyo, ganito ang dapat gawin. Ilagay ang burong isda sa plastic disposable tub.
at gumamit ng electric fan sa paglalagay ng cup. Para hindi lang awin ito, gawin ito hanggang matapos. Ready na ang ating burong isda para ibenta. Pwede rin itong lagyan ng label ang inyong tab para mas lalong disente o formal tingnan. 50 pesos ang benta namin sa bawat tab. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli. Bye bye!